Kinumpirma ng abogado ni dating Congressman Arnie Teves Jr. na hindi ito pisikal na dadalo sa arraignment bukas para sa Digamo murder case. Samantala, Mrs. Janice Digamo hindi kumbinsido na gusto ni Arnie Teves na mapabilis ang paglilitis sa kanyang mga kaso. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Hindi pisikal na dadalo si dating Congressman Arnie Teves Jr. sa nakatakda niyang arraignment bukas sa Manila RTC Branch 51 para sa Digamo murder case. Yan ang kinumpirma ng kanyang legal counsel na si Atty. Ferdinand Topacio. Haharap to si Teves sa pamamagitan ng video teleconferencing, habang ang mga abogado nito pisikal na haharap sa korte. Una nang dumalo sa arraignment si Teves sa Manila RTC Branch 12 para sa kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms. Hindi ito nagpasok ng plea. Sabi ni DOJ spokesperson Asek Mico Clavano, posibleng paraan ito ng kabilang kampo para hindi sila magkaroon ng jurisdiction kay Teves, pero tuloy pa rin daw ang pagulong ng kaso laban sa dating kongresista. Matatandaan na ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya matapos itong igiit ang kanyang karapatan to remain silent. Sa tingin ko naman, dahil lang yan sa mga advice from his legal counsels not to give any sort of chance to obtain jurisdiction over his body. Pero at the same time, the court did take jurisdiction over the case when it entered a plea of not guilty. So, hindi na siguro pwedeng ibahin yon. So, medyo useless na rin mag-comment dun sa nangyari na yon. Paano po kung sa next arraignment, ganun pa rin yung gagawin nila? Well, may precedent na rin ang korte na kung hindi ayaw niya mag-enter ng kahit anong plea, ang plea na ilalagay doon ay not guilty. Sinabi rin ng kampo ni Teves na iniimbestigahan ng Timor-Leste Parliament ang ginawang pag-aresto kay Teves. Sa kabila ng inilabas na habeas corpus ng korte at hindi nito pinagbigyan ang extradition request para sa dating kongresista. Sinabi naman ni Clavano na ang Executive Department ang nakausap nila para sa deportasyon ni Teves at hindi na daw problema ng Pilipinas kung napauwi ito ng bansa. Internal affairs po yan ng Timor-Leste. Kaya hindi talaga namin masasabi kung ano yung posisyon namin dyan sa bagay na yan dahil ang katrabaho lang naman namin, ang naging focal person po namin doon ay yung executive branch lang naman. So pag sinabi ng executive branch na pwede nyo na siyang kunin dito dahil deportation ang aming gagawing proseso, talaga magre-rely kami doon sa information na yon dahil yan ang official communication nila sa atin. Ngayon, during the aftermath, ito na ngayon, mag-i-investigate nga daw sila. But that is no longer the problem of the Philippine government dahil yun na nga, what the only persons or the only office that we coordinated with was the executive branch headed by the President of Timor-Leste. Naniniwala naman ang byuda ni Rogar Digamo na si Janice Digamo na hindi totoong sinasabi ni Teves na gusto nitong maging mabilis ang paglilitis sa kanyang mga kaso kasunod ng hindi niya pagpasok ng plea. It is a legal strategy in my belief that would really further delay opinion ko. Saad pa ni Digamo, hindi na isyong deportasyon kay Teves. Because he is back in the Philippines has its own laws. Anong ibig niyang sabihin, i-return siya doon because of that investigation, sinasabi nila. I don't think that's the real reason. I think that will form part of the strategy. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.